Pinakataas yung medyo pinakamahirap na tingnan. So, kailangan lang merong magbabantay dito sa angle natin in comparison sa magiging milliampere value sa feedback sensor. Finish with engine, tapos start local. Start local. Okay, so meron na tayo Maintenance troubleshooting. Let's say meron na rin tayo masastat. So, click lang natin yung normal mode. Okay. And then, click natin yung test sa baba. Normal. Okay. And then test. Okay. So, ang aabangan lang natin dito, sir, mawala yung value, tapos magkaroon ng value dito, including yung proportional value. Okay. Pwede rin natin yung next to, kailangan makita natin na yung mga arrow is clickable na. Okay, so ito sir, clickable kayo yung mga arrow. Test mode na siya. So kung mapapansin nyo sir, ano bang nangyayari from NPC, normal mode to test mode? Ano nangyayari sa NPC? Mag-off, tapos mag-on ulit. Okay? Pag nag-off yung NPC mo, ibig sabihin na wala ka na control. No, po. Including, ito, proportional valve na wala na ng control. So, nung wala ng control na, fail safe yung pump. Okay. Pero nag-on siya, okay, si proportional valve nasa around 12 milliamp. So, ibig sabihin, around steady tayo. So, 100%. Okay, kasi kung naka-12, meaning steady. Okay? So, ngayon meron tayong ROT, minus 10%, minus 1%, plus 1%, plus 10%. So, pwede natin pamuhin yan para makita natin kung gagalaw o magbabago ba yung ating feedback. So, let's say, for example, gagawin natin from 100 to 0%. So, expect nyo magkaroon ng movement yung proportional valve, tapos babalik sa 12. Okay? Kasi pag bumalik na siya sa 0, babalik na siya sa 12. Okay? So, in-expect lang natin dito, no? Magbago siya, tataas sa 12, bababa sa 12, pero babalik sa 12. Okay? Then, sa feedback naman, magbago yung percentage dito. Percentage. Then, sa assistant naman natin, kailangan Coincide yung angle. mag-coincide yung angle. So, kung 0% ka, nasa allowance yun. Okay? So, dito, magbibigay kayo siya ng 10% to 15% na allowance, clearance, tolerance. Okay? So, ibig sabihin, mga 1 to 2 degree tolerance. Okay? Kaya lang, ang ano dito, sir, no? Kung makikita nito yung ating angle by 5 to, no? So, approximation lang tayo dito, 5, 10, 15. Okay? Hindi nyo makikita yung 1 to 3, 4. Pero pwede kayo magbigay up to 2 degrees na, na allowance. Okay. So, pwede rin kayong mag-plus 15. So, magbabago na yung proportional valve set point and then magbabago na yung feedback. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano nyo malalaman na ang problema ay controller? Anong expect nyo? Para masabi nyo, ay, proportional valve ang problema nito. Hindi nagbabago yung yung feedback in milliamp, pero ang pinakamagandang tingnan, dapat hindi nagbabago yung Angle. sa actual na pump. Okay. Kasi yun yung ano yung mechanical confirmation kasi. So, sabihin, baka nakalala na 15 lang. Okay? Very rare na nai-stack up yan. So far, wala pa akong narinig na nai-stack up yan. Okay, so medyo malaki yung clearance niya. So hindi siya affected no pangit na hydraulic oil natin sa kasalan. Okay. Paano nyo malalaman yung feedback sensor? Iba na ang Ha? Okay. Hindi nag-match yung percent sa angle. Again, magbigay kayo ng allowance na plus 2 degrees. Plus or minus 2 degrees. Okay, sir? okay. Ang isa pa,
Yung very obvious, kapag wala kayong nakita, kasi wala nang pila. So very obvious na yun. Hindi nyo na kailangan siguro mag-ganito. Kasi obviously, wala kayo. Okay. Ang isang problem kasi natin is yung tinatawag natin na nag-deteriorate yung resistance ng feedback. So pag nagkaroon kayo ng problem sa resistance ng ating sensor, either tataas or bababa yung milliampere value. So for example, ang range mo dati, 4 to 20, naging 4 to 16 or 13 na lang. So nagbago na yung value. Okay. Eh yung 13 milliamps, bandang gitna nun. Pero sa kanya, 100% na sa actual. Okay, so magkakaroon ng difference. So hindi siya mag-control no proportional value natin kasi hindi niya basta mahanap yung gitna. Kasi mali na yung indication ng sensor. Okay. Okay? So, out of range na. Madalas din naman talaga, sir, no? Hindi yung walang value, hindi yung mali na yung value. Okay? Kaya kailangan ng value ng sensor. Anyway, walang mas. Sa program natin, hindi magbabago yung value na yan. Palagi minus 100 at may 100. So, meron tayo how many units? Ilang count yan, sir? From minus 100 to 100, ilang counts? 200. 200 counts. Okay? So, kung yung original natin na sensor, dito ay meron siya 4 milliamp. No? So, kung sumagat siya sa 15 degrees, minus 100%, ang reading ng sensor 4. Dito naman, ang reading ay 20. Isa eksakto. Okay? So, ibig sabihin, meron gagawin calculation yung program. Ano yung calculation yung program? Ilan yung 1% sa milliamp. Kasi yan yung magkagawin natin. So, ano gagawin nila sir? No? Ilan yung difference ng 4 at 20? 16 milliamp. Divided by ilang units? 200. So, yung sabihin, meron tayong 0.08 milliamp per percentage. Okay? So, pag nag-99% yan, ibig sabihin, ang nabasa ng reading, 4.08 milliamp. Okay, sir? So, pag nag-0 reading yan, ibig sabihin, nag-receive siya sa 12 milliamp. Kasi kita, isakto-sakto. Okay? Ngayon, nagbago yung range ng unit mo. Okay? Yung sensor mo. Okay? Hindi na umaabot ng 20. Okay? Laging, let's say, 13 milliamp. O let's say, sabihin natin 16 milliamp na lang. Okay, sir? So, ilan na lang yung range? 12 na lang. So, 12 milliamp divided by 200 milliamp. So, para magiging 0.06 na. Range. So, iba na sir. Pag naka-receive ang computer ng 12 milliamp, okay sir, doon niya palang sasabihin na 0%. Okay sir? Eh dito, nagbago na yung range ng sensor mo, hindi na 12 milliamp yung 0. Ano na sir? From 4 to 16. So, 12, 6, so 10 na. 10 milliamp. Pag naka-receive nyo ng 10 milliamp, negative yun. Out of range na, no? Out of range. So, hindi na siya makuha. Kaya kailangan na natin siya. Okay? Ganun din, sir, no? Pag nagpalit kayo ng sensor, siyempre, ang nakaset, ito. Kung nagpalit ka ng sensor, ang naging minus 100 mo, 6 milliamp. Tapos, ang naging minus, ang naging 100 mo, 19 milliamp. So, pag sinay mo yan, dun siya ngayon nakakalit. Okay? So, yun yung magiging termina po. Hindi niya na susundin yung origin.
iset ko na lang itong calibration na to. Kasi dito lang ako pagkakalculate eh. Tama, sir? Pwede ba, sir? Kung makompute niya yung range tapos tutugma yung kuan sir, angle, Pwede. pwede. Pero temporary. Oo. Kasi bakit? Nagloko na nga eh. Oo nga. So hindi mo siya i-expect na continuously ganyan yung magiging value, bababa at bababa yan. Defective na rin pala Kung wala talaga. kayong pamalit pa na sensor, pwede yung temporary. Temporary lang. Hanggang dumating yung feedback sensor dito. Para at least makakontrol pa rin siya ng ayos. Pero expect nyo na, darating yung certain time na, syempre nagbabago na yung mean after value nyo, no? Baba pa rin. Pero at least makasurvive. Opo. Wala kasing mga spare kadalasan yan sir eh. No? Mostly. Dapat meron. Dapat meron no? Oh. Hindi, Pero, wala. tatlo kayo, sabi mo sir eh. Yun yung palaging Tatlo eh. Kaya yung dalawa di ba sir? Sila naiintindihan. Hindi naman sila nag-trade. Hindi din nilang binibigyan.